Pensioners, makinig po kayo ng mabuti. May balitang sigurado ang ikatutuwa ninyo at ng inyong pamilya at hindi ito ordinaryong update. Sa wakas, na-release na ang second tranche ng SSS pension at hindi lang iyon, may kasabay pa itong one-time cash payment mula mismo sa SSS at GSIS. Marami ang hindi makapaniwala noong una, pero ito ay opisyal na at siguradong may direktang epekto sa inyong bulsa. Kaya bago pa kumalat ang mga maling impormasyon at bago pa kayo malito sa mga haka-haka, dito ninyo malalaman ang buong detalye, malinaw, diretso at kumpleto. Siguraduhin ninyong tapusin ang video na ito dahil bawat minuto ay may impormasyong makakatulong upang masiguro ninyong hindi kayo mahuhuli at hindi mawawala ang benepisyong nakalaan para sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Simulan natin sa malinaw na pagpapaliwanag kung ano ang nangyari. Opisyal na naipamahagi na ang ikalawang tranche ng SSS pensyon para sa mga kwalipikadong pensioner at kasabay nito, nagkaroon ng one-time cash payment mula sa SSS at GSIS na layuning magbigay ng dagdag na lunas sa pagtaas ng gastusin. Ang balitang ito ay napaka-importante dahil maraming pamilya ang umaasa sa pensyon. Bilang pangunahing pinagkukunang panggastos ang kombinasyon ng regular na pensyon at isang beses na cash payment ay maaaring magbigay ng puwang upang makabili ng mga gamot, makabayad ng kuryente at tubig o maglaan ng maliit na tulong para sa mga emergency na hindi inaasahan. Alam natin na hindi pantay-pantay ang epekto ng inflation sa bawat tahanan. Para sa ilang pensioner, isang linggong halaga ng gamot o isang buwan ng bilihin ang maaaring mabayaran mula sa dagdag na ito. Mahalagang tandaan na ang one-time payment ay hindi pareho para sa lahat. Ang eksaktong halaga at kung sino mismo ang kwalipikado ay nakadepende sa mga internal na pulisya ng SSS at GSIS at sa personal na record ng bawat pensioner. Ngunit ang maganda rito, karamihan ng proseso ng pamamahagi ay automatiko kaya hindi na kailangan pang pumasok ng maraming papeles kung ang inyong bank account at impormasyon ay naka-update sa kanilang sistema. Para sa maraming pensioners, ang pinakamagandang bahagi ng bagong paglabas na ito ay ang pagiging madali ng proseso. Kung tama ang nakalagay na bank account or ATM details sa SSS GSIS record nyo, kadalasan automatiko ng ide-deposito ang second tranche at ang one-time cash payment sa inyong account. Para sa iba naman na naka-enroll sa mga electronic payment channels gaya ng ATM o e-wallet na kinokonekta sa kanilang pension system, makikita ninyo agad ang dagdag sa inyong balance. Ngunit kung nakatatanggap kayo ng pensyon sa pamamagitan ng over-the-counter o selyadong check, maaaring konting paghihintay o pagpunta sa tanggapan ng kailangan. Kaya mahalagang i-verify muna ang inyong payment mode. Kung nais ninyong malaman kung kwalipikado kayo, o kung ano ang eksaktong halaga na matatanggap ninyo, narito ang mga praktikal na hakbang. Una, i-check ang inyong account balance sa pamamagitan ng inyong bank app or ATM. Pangalawa, mag-login sa SSS o GSIS online portal kung kayo ay nakarehistro. Pangatlo, kontakin ang opisyal na hotline o social media page ng SSS GSIS para sa kumpirmasyon. Kung hindi kayo marunong mag-online, magpatulong sa isang miyembro ng pamilya o kapitbahay na mapagkakatiwalaan para makita ang mga update. Laging itanong muna sa opisyal na channel. Iwasan ang mga third party na nag-aalok ng mabilis, ang solusyon na kadalasan humihingi ng bayad. May mga pagkakataon din na hindi agad natatanggap ang bayad dahil sa mga karaniwang dahilan, maling na italang bank account number, expired, or hindi na validate na ATM card, pansamantalang hold dahil sa administrative check, o kaya naman ay kailangan pang kumpletuhin ang ilang dokumento. Kung ganito ang sitwasyon, ang pinakamabisang gawin ay mag-update ng inyong impormasyon sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch o gawin ito online kung posible at magtala ng reference number ng inyong komunikasyon para may ebidensya. Dalhin ang valid ID,
SSS, SED o numbers at anumang bank proof na magpapatunay ng inyong account. Ito ang karaniwang hinihingi para maproseso ang rectification. Kung hindi pa rin, dumarating ang pera matapos ang ilang araw, huwag magpanic. Dapat mag-follow up kayo through official channels. Tawagan ng customer service, mag-send ng email o pumunta sa branch para mag-file ng concern. Kapag nasa opisina na kayo, maaaring hingin nila ang mga dokumento tulad ng pension ID, copy ng bank deposit slip kung mayroon, at isang form na magpapatunay na ang payment ay hindi pa na-credit. Importante ring itanong kung may tinatawag na hold o ibang dahilan kaya naantala ang release. Huwag basta-basta magbigay ng personal na impormasyon sa hindi opisyal na tao o grupo na nagte-text o tumatawag na nag-aangkin na makakatulong kung magbabayad kayo ng fee. Bilang paalala, malawak ang problema ng scam sa mga panahon ng pag-release ng ayuda at pensyon. Ang SSS at GSIS ay hindi humihingi ng bayad para lamang i-release ang inyong pensyon o one-time payment. Huwag ibibigay ang OTP, online banking password o personal na detalye sa sinuang magtatawag o magme-message at magsasabing sila ang taga-Social Security o GSIS at kailangan ng processing fee. Kung may tumawag o nagpadala ng link na humihiling ng bayad para sa release, itigil ang komunikasyon at i-report ito sa opisyal na social media or hotline ng ahensya. Marami din ang magtatanong kung paano pinakamainam gamitin ang on-e-time payment. Ang pinakamainam na payo ay pagplanuhan nito. Gumawa ng maliit na budget plan batay sa napakahalagang kailangan gaya ng gamot, utility bills at pagkain. Kung may natira, ilaan ito sa emergency fund o para sa maliit na investment na may mababang risk tulad ng puhunan sa sari-sari store o pagnegosyo ng lutong ulam para sa kapitbahay. Para sa iba, pwedeng gamitin ang bahagi nito para sa medical na check-up o para sa pagbili ng gamot na mahal. Ang mahalaga ay gumamit ng may prioridad at iwasan agad ang gastusin sa mga bagay na hindi mahalaga. Para sa mga pamilya ng pensioners, napakahalaga ang inyong suporta. Tulungan ang inyong mga magulang o lolo at lola na i-verify ang kanilang bank statements at records at mag-set up ng online banking kung hindi pa nila alam. Maglaan ng oras para turuan sila ng mga online safety tips. Huwag mag-click ng kahina-hinalang link at huwag ibigay ang PIN or OTP kahit pa ang mag-aalok ay mukhang autoridad. Ang simpleng tulong na ito ay makakaiwas sa maraming aberya at scam. May ilang administrative tips na makakatulong para masiguro na hindi magkakaroon ng delay sa susunod. Una, checking updated ang contact information sa SSS/GSIS, mobile number, email at address. Pangalawa, siguraduhing valid at active ang bank account na nakalink sa inyong pension record. Pangatlo, i-enroll ang inyong sarili sa e-services ng SSS o GSIS para makatanggap ng alerts at updates kaagad. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makakatipid ng oras at magbibigay ng mas mabilis na solusyon kapag mayroong financial disbursement. Kung sakaling may mga pensioner na nasa ibang bansa o OFW retirees, mahalagang mag-follow up din sa Philippine offices or sa designated foreign payment channels kung paano natanggap ang pensyon. May mga proseso ang SSS para sa mga international remittance or overseas payments. Siguraduhin lamang na may tamang bank details o remittance partner ang nakaayos upang maiwasan ng pagkakaantala. Ang pamilya ng pensioner ay pwedeng tumulong sa pag-coordinate kung hindi maganda ang internet access o communication. Hindi rin dapat kalimutan na ang one-time payment na ito ay pansamantala. Habang malaking tulong ito ngayon, ang pangmatagalang solusyon ay patuloy na panawagan para sa mas maayos at sapat na pensyon. Maraming grupo ng mga pensioner at NGO ang aktibong nagsusulong ng permanenteng pagtaas ng pensyon at ang pagkakatuon ng publiko at mga mambabatas ay mahalaga upang maisakatuparan
ang mas makabuluhang reforma. Bilang komunidad, ang pagkakaisa at maayos na representasyon ng mga pensioners ay makatutulong para hindi puro one-time ayuda lang ang maging solusyon sa kahirapan ng mga matatanda. Mahalaga ring pag-usapan ang mental at emosyonal na aspeto. Para sa maraming pensioners, ang dagdag na bayad ay hindi lang pera. Ito ay kapayapaan ng isip. Ang kaunting ginhawa mula sa gastusin ay nagdudulot ng mas mabuting kalagayan sa kanilang araw-araw na buhay, mas kaunting pag-aalala sa mga bayarin at mas maraming pagkakataon upang bumili ng masustansyang pagkain o maka-avail ng gamutan. Bilang lipunan, dapat nating pahalagahan ang kanilang mga kontribusyon at siguraduhin na ang kanilang katandaan ay may dignidad at suporta. Kung kayo ay makakakita ng discrepancy, halimbawa may nakitang halagang maliit kumpara sa inaasahan, i-document agad ito. Screenshot ng account balance bago at pagkatapos at record ng anumang komunikasyon sa SSGSIS. Ito ay magsisilbing ebidensya kapag kailangan ng mag-claim o mag-file ng follow-up. Huwag kalimutan na ang transparency at tamang dokumentasyon ang pinakamabilis na paraan maresolba ang mga problema. Sa kabilang banda, kung natanggap ninyo na ang second tranche at one-time payment, magandang gamitin ang pagkakataong ito upang magplano din ng mas maayos para sa natitirang taon. Gumawa ng simpleng household ledger. Ilista ang buwanang gastusin, mga utang at mga prioridad. Sa ganitong paraan, mas malinaw kung saan pupunta ang dagdag na pera at mas maiiwasan ang biglaang paggastos. Ang maliit na disiplina sa paggasta ngayon ay malaking tulong sa susunod. Para sa mga maliliit na negosyo na pag-aari ng mga pensioner o pamilya ng pensioner, ang one-time payment ay pwedeng magsilbing cash flow boost. Magandang pagkakataon ito upang bumili ng paninda na may mataas ang turnaround o mag-stock ng mga pangunahing nabibili ng komunidad. Ngunit mag-ingat sa pag-invest kung hindi sigurado ang potensyal ng kita. Kumonsulta muna sa mga kasamahan o kapamilya bago ilabas ang buong halaga. Balikan natin ng maikli ang mga dapat tandaan. I-check agad ang inyong account at mga opisyal na channels. Huwag maniwala sa mga humihingi ng bayad o personal na impormasyon. I-update ang records kung kinakailangan at magplano ng tama kung paano gagamitin ang One e-payment. Ang bawat hakbang na ito ay magbibigay ng kapayapaan ng isip at mabilis na solusyon kapag may problema. Bilang pangwakas, isang tao, pusong pagbati at pasasalamat para sa lahat ng pensioners na nagtrabaho ng husto para sa bayan. Ang paglabas ng second tranche ng SSS pensyon at ang kasama nitong one-time cash payment ay maliit na pagkilala sa inyong sakripisyo. Ngunit dapat itong gawing simula ng mas malalim na pagtaguyod para sa maspat at matibay na pension system. Ipaalam ninyo sa inyong pamilya at kapitbahay ang impormasyong ito. Tulungan ninyo silang mag-check ng kanilang account at mag-update ng records kung kinakailangan. Maraming salamat sa inyong oras at pag-unawa. Tandaan ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng impormasyon, ang pagtutulungan ng pamilya, at ang tamang paggamit ng natanggap na ayuda. Kung may kakilala kayong pensioner, i-share na ang video na ito para malaman din nila ang proseso at maiwasan ang pagkakamali o scam. Ingat po kayo palagi at sana ay makatulong ang balitang ito upang mabigyan ng kaunting ginhawa ang ating mga minamahal na pensioners. Yeah.